Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 11 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Ang Magandang Balita ayon kay Marcos. So, umpisahan natin sa panimula guys. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang Magandang Balita ayon kay Marcos, panimula. Ang magandang balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Pinaniniwalaan ng marami na ang aklat na ito ay pinakaunang naisulat na aklat tungkol sa buhay ni Hesukristo. At ito rin ang pinakamaiksi, subalit ito naman ay punong-puno ng buhay na kasaysayan. Ang madalas na pagpapaliwanag ng mga salitang Aramaiko at mga kaugaliang Hudyo ay nagpapahiwatig na ang aklat na ito ay isinulat para sa mga Hintil o mga Kristiyanong hindi Hudyo. Si Jesus ay inilalarawan dito bilang isang taong may tanging kapangyarihan. Ito ay makikita sa kanyang pagtuturo, kapangyarihan laban sa mga demonyo, at pagpapatawad ng kasalanan. Ipinahayag rin niya na siya ang anak ng tao na naparito upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sa paglalahad ni Marcos, higit niyang binigyang diin ang mga ginawa ni Jesus kaysa mga itinuro nito. Pagkatapos ng maikling ulat tungkol kay Juan na tagapagbautismo at tungkol sa pagbautismo at pagtukso kay Jesus, tinalakay agad ni Marcos ang pagtuturo at pagpapagaling na ginawa ni Jesus. Habang tumatagal, lalong lumilinaw ang pagkakakilala ng mga tagasunod ni Jesus sa kanya. Sa kabilang dako, lalo namang tumitindi ang galit sa kanya ng kanyang mga kaaway. Sa huling mga kabanata, inilahad ni Marcos ang pangyayari sa huling linggo ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Bagamat hindi tuwirang binanggit ng aklat na ito kung sino ang may akda, maaring tama ang nakagisnang paniniwala na si Juan Marcos ang may akda nito. Mga Gawa Chapter 12 verse 12, Chapter 15 verse 37. Sinasabing isinulat niya ito sa Roma bago bumagsak ang Jerusalem noong AD 70. Sa ibang mas matatandang manuskrito, ang aklat na ito ay nagtatapos sa Kabanata 16, Talata 8. Sa iba namang mga manuskrito ay may maiksing pagwawakas at sa iba namay ang mahabang pagwawakas. Dahil dito ang mahaba, chapter 9 verse 20 at ang maikling pagwawakas, chapter 9 verse 10 ay parehong isinama sa teksto ngunit napaloob sa mga panaklong upang ipahiwatig na mayroong tekstual na katanungan sa mga nabanggit na bahagi. So kahit sila guys hindi sure, kasi may mga panaklong upang ipahiwatig na mayroong tekstual na katanungan sa mga nabanggit na bahagi. So pag may nakita kayong panaklong, yun. Nilalaman, ang pasimula ng magandang balita, chapter 1 verse 1 to 13, ang paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Chapter 1 verse 14 to chapter 9 verse 15, mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem. Chapter 10 verse 1 to 52, ang linggo ng paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Chapter 11 verse 1 to chapter 15 verse 47, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Chapter 16 verse 1 to 8, mga pagpapakita at ang pag-akyat ni Jesus sa langit pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Chapter 16 verse 9 to 20. Okay, nandito na tayo sa chapter 1 guys. Ang pangangaral ni Juan. Kaya nga lagi ko sa inyong sinasabi, pagka-umpisa ng book, dapat umpisahan nyo sa panimula at saka nilalaman. Katulad nito, yung nilalaman hanggang chapter 16 verse 9 to 20 lang. So, alam nyo na kung, verse 9 to 20. Chapter 16 up to verse 20 ang nilalaman ng book na to. So alam niyo na kung gaano kahaba yung chapter. Kaya nga importante talaga na basahin niyo muna yung panimula para yung buod alam niyo na. Okay. Nandito na tayo sa chapter 1, ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Marcos chapter 1 verse 1.
Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Verse 2, nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Verse 3, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon upang kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 4, at dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Verse 5, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Verse 6, sinabing balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Balang. Nakakain ba yun? Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Verse 7, ito ang ipinapahayag. Alam ko yung honey is nakakain niya, yung pulot-pukyutan, honey yan, diba? So, siyempre nakakain yan, maganda nga yan sa healthy. Pero yung balang guys, ewan ko, hindi pa ako nakatikim yan. Okay, ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Verse 7, ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Verse 8, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang pagbautismo kay Jesus. Marcos chapter 1 verse 9, nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth, sa Galilea, at siya ay binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Verse 10, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Verse 11, narinig niya ang isang tinig na mula sa halangit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang pagtukso kay Jesus. Marcos chapter 1 verse 12, pagkatapos sa kapangyarihan ng Espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang. Verse 13, nanatili siya roon ng 40 araw at doon tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ang simula ng pangangaral sa Galilea. Verse 14, nang ibinalanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit ng maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ang pagtawag sa 4 na mangingisda. Marcos chapter 1 verse 16, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Verse 17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. Verse 18, pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Kaya nakakabisado natin yung mga disciple ni Jesus kasi sa Mateo binanggit din siya. So baka hanggang sa kahuli-hulihang mga disciples babanggitin tong kahuli-hulihang book baka babanggitin pa rin tong mga disciples. So makakabisado talaga natin yan guys. Kahit hindi natin mamimemorize kasi nga araw-araw natin nababasa. Okay, verse 17, Marcos chapter 1 verse 17, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Verse 18, pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Verse 19, nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Verse 20, tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din
Okay, verse 20 guys. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu. Marcos chapter 1 verse 21, nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Verse 22, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng mga kapangyarihan hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Verse 23, bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw. Verse 24, ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Paparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Marcos chapter 1 verse 25, ngunit tiniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Verse 26, pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Verse 27, ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa paanong nangyari iyon. Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masamang espiritu at sumunod naman ang mga ito sa kanya. Verse 28, dahil dito mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Does it mean ba na ito yung pinakaunang miracle na ginawa ni Jesus? Yung pagpapagaling sa sinapian ng masamang espiritu? Okay, yung verse 28 guys. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang pagpapagaling sa maraming tao. Marcos chapter 1 verse 29, mula sa sinagoga si Jesus kasama sina Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Verse 30, noon ay nakahigang nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Verse 31, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon, noon day gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Verse 32, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Verse 33, halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Verse 34, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Marcos chapter 1 verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Verse 36, hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at verse 37, nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Guys, kahit madaling araw may sumusunod kay Jesus. Madaling araw pa nga siya bumangon tapos ito hinahanap na siya. Verse 37, nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Imagine niyo na lang yung bumangon siya ng madaling araw tapos biglang maraming tao naghahanap sa kanya. Ang tanong, natutulog pa kaya yung mga taon yun? Okay, hinahanap po kayo ng mga tao. Marcos chapter 1 verse 38, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatigbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Verse 39, nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Marcos chapter 1 verse 40, isang taong may kitong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 41, nahabag si Jesus sa kitongin, kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Verse 42, noon day nawala ang kitong ng lalaki at siya naging malinis. Verse 43, matapos ang pagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus. Verse 44, at pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pare, pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Verse 45, Marcos chapter 1 verse 45, ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus, nanatili na lamang siya
nanatili na lamang siya sa labas ng bayan, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ay, ganun talaga, matigas ang ulo ng tao. Kaya pag sinabing huwag sabihin, sinasabi talaga. Hanggang dito na lang guys, focus na itong chapter 2. Bye everyone, God bless.